Sorry kung medyo late na ang pag-upload ng bagong video natin. Pinag-isipan ko pa kasi kung tama bang ilabas ang gantong klaseng content. At dahil puno na tayo ng mga negatibo at mga pangit na kaganapan sa buhay natin, naisip ko na maghanap ng magagandang dahilan kung bakit masarap mabuhay ngayong 2026. Hindi naman kaila sa iba na mas dumadalas ako magkaroon ng mga gantong klaseng bisyo ngayon. Ikaw ba naman kasi ang makaranas ng pagbagsak ng negosyo, pagkasira ng motor, at maibenta ang matagal mong pinag-ipunan at pinangarap na gamit? Pero na-realize ko na hindi pala dapat sa negatibo mag-umpisa ang taon ko. Kaya inumpisahan kong bumangon at mag-self-check kung ano na ba talaga ako ngayon. At eto na, para sa isang namimintog ang tiyan, dapat pala umpisahan ko ang pagdisiplina sa aking sarili. At biglang nang umpisa ang pagbabago. December 31, 2025, tuluyang nasira si Mio. Pero ngayong January 2, dumating ang bago nating kasama. Inumpisahan ko na rin ang pagluluto at pagpili ng tamang pagkain. Akalain mo yun, may ganito pala akong skill. Nakita ko rin na may mga anak pala akong mahilig sa sports. At 100% alam ko kaya ko silang gabayan dun sa sports na pinili nila. And wow ha, another realization, may ganito pa rin pala akong skills. Lumipat naman tayo sa ibang kwento. Isang hapon habang nakatambay kami sa trabaho namin, may nakita ko mga batang naglalakad at sira ang motor. Kaya tinawag namin sila para matulungan. Kasi alam ko ang pakiramdam ng laging nasisiraan sa gitna ng daan. Ganyan na ganyan ako nung nakaraang taon. Pero ngayon, huwag ko sanang maranasan. Dahil dito sa ating bagong sasakyan. Hindi ko to inilabas para magyabang. Dahil bilang taong namumuhay sa negatibong mga dahilan, gusto ko rin namang maranasan na magkaroon ng mga positibong dahilan sa buhay at ibahagi din sa inyo. At pagkalipas ng 2 linggo, hindi ito malaking resulta, pero at least may pagbabago. Siguro dahil tama ang desisyon ko ngayon, at dahil na rin sa maliit na disiplina sa sarili, kahit mahirap i-implement. Nakapasyal din kami kay nanay at nagkaroon kami ng oras ng pangalawa kong anak para pag-usapan ng mga bagay-bagay kung ano bang nangyayari sa buhay niya. At para sa isang ama, napaka-fulfilling ng ganong pagkakataon dahil hindi lang trabaho ang importante. Ngayong January, nagkaroon ulit ako ng lakas ng loob para sumubok sa panibagong pagkakakitaan. At siguro dahil sa pag-implement ko ng pagdidisiplina sa sarili, hindi na nagiging bara-bara ang desisyon. Imbis na tumalon ako sa bagong gastusin, naisip ko na buksan na lang ulit itong aking pinakaunang negosyo. Nandyan na ang equipment, nandyan na ang materyales, nandyan na ang mga suppliers. Ang hahanapin ko na lang ay mga tamang tao na tatawagin kong customer na handang sumuporta at i-appreciate ang aking mga simpleng produkto. Inumpisahan ko na rin paggawa ng online comics. At syempre makibanding sa mga katrabaho ko, tanda ng aking pakikisa. Kagaya nito, libreng pares galing sa aking katrabaho. Isang positibong bagay na naman. Maliit na kasiyahan sa mga hindi mo kamag-anak pero pwede mong tawaging kaibigan. At eto pa, kahit mahirap ang trabaho, at least sa mga oras na to, meron pa rin akong tinatawag na hanap buhay at nakakapamasyal pa ako sa mga ganitong klaseng lugar. Konting accessories at improvement sa aking motor. Tapos 2 araw na pahinga para magawa ko ang tunay kong gusto. Ang makapag-ikot sa mga tagong lugar dito sa Pilipinas at makapagbigay ng kwento gamit ang content creation. At makatagpo na rin ng mga bagong kaibigan. Kaya ngayong January, from this to this, meron tayong mga positibong dahilan na nakita at naranasan. Ikaw, anong positibong nangyari sa iyo ngayong January?